Oy, maraming salamat sa pakulay, Bulljack Sniper. Ayan. Thank you Maraming very much po. Maraming salamat sa mga nagpapakulay. Ayan. Maraming salamat din kay Yolop sa pagbati at saka kay Liv Saitos. Thank you. Oo. Anyway, partner, speaking of impeachment na nagaganap ngayon, at ating pag-usapan ano ba ang mangyayari ngayon sa impeachment. House prosecutors ilalatag ngayong linggo ang ebidensya laban kay BP Sara sa impeachment trial. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, inihayag ng House Prosecution Panel na ilalahad nila ang buong linggo ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng assassination plot laban sa first couple, grave threat at inciting to sedition. Ayon sa lead prosecutor na si Representative Jervil Luistro, pangungunahan ni Representative Lawrence Defensor ang presentasyon ng Article 4 ng Articles of Impeachment. Iginiit naman ng prosecution panel na ang paglilitis ay dapat umikot sa ebidensya at sa proseso ng batas, hindi sa politika. Samantala, naging issue rin ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax record kina BP Sara at ang kanyang asawang si Manasseh Carpio. Nais ng depensa na buksan ito sa executive session lamang habang iginiit ng prosecution na dapat itong tanggapin bilang ebidensya. Sa ngayon, ibinalik muna ng Senado ang kahon sa Kamara at muling ihaharap ito sa prosecution kapag tinalakay na ang aligasyon ng unexplained wealth. Mga kapartner, ito po ang katanungan. Kung kayo ho ay sang-ayon ba kayo? O sang-ayon ba kayo na dapat ilantad sa publiko ang lahat ng ebidensya sa impeachment trial, kabilang ang tax record upang maging ganap na transparent ang proseso? Bakit? Oo, bakit hindi? Sa sang-ayon ako kung sang-ayon dito ang BIR. Kasi may batas po eh. Ayon sa mayroong tinatawag, ano ba tawag dito? Ano ba to? BIR secrecy ba yung partner? Hindi ko alam yung sa BIR, pero sa bank secrecy. Oo. Pero sa BIR, mayroon din ganito. Hindi rin po pwede na basta mo na lang ito ilabas. Kaya nga Data privacy. Ayun, data privacy, no? Chumamba lang ako. Data Privacy Act. Kasi tama. Ang galing mo, pare. Kulang yung parang dinagdagan ko, mabihira. Lagyan mo ng act. Kasi partner, tingnan nyo yung nangyayari dito sa kanilang ebidensya, kung talagang alam nila na legal ito, di ba dapat binuksan na nila ito noon nung mini-trial pa lang nila dyan sa Kongreso? Hindi nila mabuksan. Tapos dinala na ito sa Senado, binalik uli sa kanila. So meaning to say, mga kapartner, mayroon talaga ditong sablay. Huwag na sana nilang ipilit. Kasi nga, pagka pinilit nila ito, halimbawa, matapos na itong impeachment, akala ba nila ligtas sila pag balang araw, pwede silang kasuhan dito? Hindi sila magiging ligtas, partner. Kasi mayroon silang nilabag na Data Privacy Act, ayon nga kay KPL, na dinugtungan kanina, yung sinabi ni partner Buds. So ibig sabihin nito, mga kapartner, sang-ayon ako kung magbibigay ng pahintulot mismo yung BIR para maging legal talaga ang lahat, no? And then partner, balikan ko lang yung sa taas nito kasi yung uunahin daw ngayon partner, ito daw inciting to sedition. Pero kung doon tayo magbabase sa kanilang ipinalabas ng una partner, cut na yung video eh. Although sinasabi nila na ito daw yung kabuuan, hindi ito yung kabuuan eh. Kasi yung konteksto ng video, nag-umpisa yun sa tanong. At may inilatag doon. Naroon ka, di ba? Sa Zoom na yan. Kasama ka dapat sa Ayoko na kasi kinasuhan na ito mga. Wala na, matagal na yun eh. Matagal na yun. Partner, dapat magkakasama kami. Isinend sa akin yung link. Hindi ako nakapasok. Nakatulugan ko. Ito na. Yung konteksto ng pagkakasabi ni VP Inday na yun, hindi niya naman yung sinabi na intentional. Kundi, partner, naalala ninyo noon, pinatayan sila ng ilaw at pilit na gustong kunin itong si Attorney si Laika Lopez dyan sa loob ng Kongreso dahil nakadetain that time. So, in react ba, para bagang gipit na si VP Inday, wala na siyang masusulingan eh. Pinatayan na kami ng ilaw, wala na, kumbaga, blunder na talaga eh. Nakakatakot ng sitwasyon ng Vice President Inday Sara Duterte. Kumbaga, nararamdaman niya na ito bilang instinct ng pagkatao. Nasa panganib na ako eh. Di ba? So, ano pang magagawa ko? Pero, nagawa pa rin ni BP Inday ang isang matalinong move. Na ano yun? Hindi naman po ito direkta na sinabi niya na, gugurgurin ko kayo. Hindi eh. Conditional pa nga ito eh. Pero kung
titingnan pa natin mga partner, uugatin pa natin, sandali lang. Tatanggapin ba talaga ng korte kung sakasakaling lumabas ito sa korte na mismo? Tatanggapin ba ng korte na yung isang patay na makakapag-utos pa ng pumatay? I don't think so, mga kapartner, di ba? I don't think so also. Oo. Sige, partner. Ikaw na partner, Doc. Intindi ng mga banat ni BMR. Pagbigyan mo na birthday. Birthday niya ngayon. Pagbigyan mo na, pagbigyan Yayamanin, mo na. Birthday niya, yayamanin yung mga sinasabing salita, binibitawang salita. Meron na siya mga I don't data. think so. I don't think so. Sa akin, partner, Parang si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Para sa'yo, Ang laban na to. Ano ba? Bay. Alam ko, Manny Pacquiao eh. Pacquiao nga. Pacquiao. Sa akin, partner, pag ang pinag-usapan naman ay ebidensya, siguro maging, anong tawag yan, vigilant dito ang defense team. Titingnan nila yung mga ebidensya kung paano na-acquire ng prosecution. Kasi kung nakuha nila yan ng illegal, hindi po pwedeng ilatag natin yan. Ang pinag-uusapan dito, ebidensya. Ano ba yung ebidensya mo? Ito ay nakuha mo sa legal na pamamaraan, hindi yung illegal na pamamaraan. Ano bang ebidensya mo? Kuha lang ba to dahil sa fishing expedition? O kuha lang ba to dahil pinilit mo yung source mo na ilabas yan? Kailangan malaman din natin ito. Kagaya po dito sa sa BIR, ipinilit lang naman nila tong BIR na ilabas nyo yung tax record. Hindi ho po pwedeng ganoon. Mismo nga ho, sabi ni Panpilo Lacson, si Panpilo Lacson na yan sinabi Sino sabi? Pantilo? Oo, Panpilo. Ayan. Akala ko si Pantilo. Oo. Sinabi Panpilo na pala. na yan sinabi ni Senador Marcolita na asos yan ni ng Marcos admin Anong sabi niya? Ibabalik namin yung BIR box na yan kasi pag binuksan namin yan, Yari sila lahat. makakasuhan kami. Talagang makakasuhan kayo. Siguro sa ngayon, hindi pa dahil hawak ninyo yung kapangyarihan. Hawak nila yung bit ni Luestro. Na mamaya, kaya lalamunin niya ni Sheila Season Yung ba yung partner na nagtago ng kanyang asawang wanted sa kasong rape? Oo, sabi mo Partner, bago ko ibigay kay, bago pagpatuloy ito, bago ko ibigay kay partner PL, may breaking news po tayo mga ka-partners. Ayan, Ano ba yan? Okay, breaking news tayo mga ka-partners. Sige, larga. Okay, inihalal ng Senate Impeachment Court si Senator Chis Escudero bilang bagong presiding officer Nako, eto na. mangangasiwa sa impeachment trial ni Vice President Sara Zay Duterte. Ang anunsyo ay ginawa ni Senate President Win Gatchalian base sa opisyal na desisyon ng impeachment court matapos ang isinagawang botohan ng Senate judges. Mga partner, ano masasabi niyo rito? Biglang nagkaroon ng desisyon na gawing Senate impeachment etong si Chis Escudero. Partner PL? Partner, yung ginawa nilang proceeding officer, ayan, presiding judge si tawag nito? Si Kilay, ayan, si Kilay, mas kilalang Kilay, mas madali kasi bagitin Partner, medyo gumaan yung pakiramdam ko Bakit? Kahit nasabihin pa nating bumaliktad itong si Chis Escudero, hindi naman kasi natin alam kung ano yung tunay na rason niya Bakit siya bumaliktad Malay Hindi mo natin. pa alam. Hindi. Ayaw niya makulong. Isa yan, natural. Pero malay natin, partner, baka alam niyong hiniling niya rin siguro nung time na yon sa mga majority na, sige, from minority, mag-majority ako. Pero pwede ko bang kuhanin ang pwesto bilang presiding judge ng impeachment ni BP Inday Sara? At baka pinagbigyan siya at eto na nangyari, mga partner. Hindi natin alam ang laro ni Chis Escudero. Baka mamaya Bumaliktad. oo, magulantang ang buong Pilipinas. At pagdating sa araw ng paghuhukom, nako, etong si Escudero, ang katutuwaan pa nating mga DDS, malay natin. Oo. Oo. Lalo na partner. Re-election siya. Re-election siya. Oo. Tama ka dyan, partner. Hindi, Diba? may punto. Maganda yung punto mo na yung partner. Ako yun talaga yung tingin ko. Oh, di ba? Eto kasi, Kumpare ko nga hindi, talaga ako,
gagawin kasi ni Chis Escudero pambawi yan. Dahil ano siya eh. Pero tayong mga Duterte supporters, ito lang po pakiusap natin. Tama yan, no? Ako, nakalagay po sa konstitusyon na dapat ang magpe-preside dyan, Senate President. Oo. No? So, una, nilalabag nila yon. Pero wala tayong magagawa eh. Kasi pwede po nilang pagpasyahan yan. So, nagpasya na sila. Mas okay naman yun sa akin. Mas okay naman sa akin na si isang abogado yung magpe-preside. Kasi matagal po. Pag hindi po abogado, hindi niya nga alam yung rules of ng korte. Tapos, paano siya magpe-preside? Yun yung sinasabi natin na hindi talaga dapat ang hindi abogado bilang Senate President. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi naman ni KPL, sumasang-ayon ako ron. Partner ba, excuse me, okay lang ba? Singit lang ako. Sige, sige. Yung, kung sakasakali bang si Tito Soto yung Senate President, pwede rin ba yung sinasabi mo na yun na pwede pa rin si Senator Chess magpalit din sila? Ang nakalagay sa Constitution, dapat Senate President. Pero kung pinagpasya nila at hindi naman pumalag yung dalawang panig, di okay lang din yun. So meaning to say, itong nangyayari kay Senate President Gatchalian ngayon, pwede rin mangyari sana kay Soto ito noon. Pwede. Sige tuloy, partner. Salamat. Pwedeng, kaya lang, knowing Tito Soto na mahilig sa limelight, yun nga yung punto Diba? ko eh. Oo. no, nag-create siya na actually ng panibago eh, yung tinatawag niyang impeachment, parang manager, impeachment manager. Impeachment Si manager. Kiko Soto, Kiko Pangilinan. Pangilinan. Kasi abogado. Partner, Kasi abogado. Kiko na, Soto pa. Kiko Soto. Nalito na Oy, eh. basahin mo muna pakulay, partner. Dalawa, sunod-sunod. Grabe, very much. basahin muna natin. Pasalamatan muna natin si Madam Boljak Sniper. Maraming salamat sa jacket, Mirada Aguila. Happy birthday ulit, Brother BMR, the legend. Thank you, mga hosts. I love you, BMR. No? I love you. Thank you, Ma'am Sniper. Si Lauren Chen, maraming salamat din po sa pakulay po ninyo, Madam Lauren Chen. Paldo. Okay, partner. Grabe, Balik tayo kay Chis Escudero. Alam nyo, si Chis Escudero, matagal niyang bininbin yung natatandaan nyo, hindi niya kagad yung forward. Oo. Hindi niya sinunod yung forward, di ba? In-archive niya pa nga. Bakit? Hindi, iba pa yun, partner. iba pa yun, Yung iba pa yun. matagal lang muna. Oo. Pinatapos niya yung eleksyon. Bakit niya pinatapos yung eleksyon? Titignan niya kasi kung gaano pa ka-powerful yung Duterte brand. Di ba? Oo. Kaya pagkatapos po ng eleksyon, biglang pumanig siya sa mga Duterte. Yes. Kasi re-electionist siya. Ngayon, dahil ayaw niyang makulong, yun yung partner. Talagang yan lang yun. Tumalon siya ngayon sa kabila. Pero ang iniisip niya kagad, babawian ko yan pag nag-senador ako, pag nag-impeachment, Presiding. boboto ko rito sa kabila. Oo. Para makuha ko na naman uli yung boto ng mga Duterte. Oo, Diyan po tayo wag papayag. Kasi alam natin na ang lahat ng kaguluhan na to nangyari yan nung bumaliktad sila ni Joel Villanueva. Ayun. Binigyan natin ng nagbigay po tayo ng legal nilegalize natin yung kulang-kulang na 12 ni Gatchalian, naging 13 at naging legal po yung pang-aagaw nila ng kapangyarihan. Kaya wag po natin kakalimutan yan. Maging thankful tayo kung sila iboboto para kay BP Sara, pero hindi po nangangahulugan na iboboto natin sila. Wag natin silang kakalimutan na kinampihan nila tong mga hindi maayos na mga tao. At partner, mapupuna mo yan, yun sa podcast ni Chis Escudero. Nagpapahiwatig na siya na pareha siya. Binabanatan niya na yung nangyari, 'di ba? Na yung pagkukunwari natin diyan na ang totoo kaya nagpatawag si BBM Kuno, wala naman talaga siya raw pinopropose. Kung hindi makabaliktad lang si Joel Villanueva. Ayun. Yan yung inano niya sa kanyang Oo, totoo yun. podcast. Actually, kilala ko nga yung kilala ko pa nga yung isa doon eh. Best pa kaibigan ni Bisdak eh. Maraming salamat. Sandali, maraming salamat po ulit sa mga nagpakulay. Best friend mo yung isang senador? Hindi! Yung nakasama sa podcast. Nalilito kami. Kaibigan din ni BMR. May kaibigan kay senador. Ako, alam ko, ako lang may kaibigan senador. hindi sila doon. Yung kasama sa podcast.
Podcast. Di ba yung sumundo sa'yo sa Baguio? Podcast. Maraming salamat po sa nagpakulay ulit na si Primabella Colita. Ayun, no? Yun, no? Sa akin, partner, Punong-puno. pwede bang magkomento dito Yeah, kay go Chis ahead. Escudero? Banat. Sa akin, delikado ito na si Chis Escudero ang nagiging presiding judge. Unang-una, bendaluho ito eh. Correct. Dahil yung role sa Senate, sa konstitusyon din, ang dapat na magiging presiding judge, ayon sa ating batas, 1987 Constitution talaga, ay ang tatayong presiding judge ay ang Senate President. Wala pong iba yan. Bobo nga yung Oo. sinabi. Ngayon, ang problema nga lang dito nga, sabi mo ni partner Kapiel, ubo ba? Walang alam sa batas itong si Gatchalian. Kaya gumawa sila ng panibagong roles, nagbendalo sila, so nag-elect sila ng presiding judge, si Chis Escudero yung pinili nila. Ngayon po, nakakatakot ho ito kasi bakit nagiging presiding judge si Chis Escudero? Hindi naman po siya Senate President. Malamang ito ay kinausap na rin siguro ng Malacanang at mayroong task po itong si Chis Escudero. Pwede. Dapat sana yung ginawa ng Malacanang para hindi sila mapaghalataan na gumawa na naman sila ng bendalo, ay pinalitan na lang nila si Gatchalian bilang isang Senate President at ginawa na lang nilang Senate President si Chis Escudero. Binalik nila. Oo, para wala silang binali naman na bendalo. Yun dapat ang ginawa ho nila. Oo, yun na lang. Para partner, sinasabi mo na nag-umpisa ka sa mali, Oo. tapos Matatapos ka sa mali. Magtatapos ka sa mali. Oo. At saka partner, pwede rin ito ma-question ng kampo ni Vice President Inday Sara sa Korte Suprema. Yung pagpapalit nila ng presiding judge. Correct. Pwede nila ito. So ngayon, ang magiging problema dito, magiging depektibo na naman yung impeachment trial partner dahil sa presiding judge na illegal na itinalaga itong si Chis Escudero partner. Ayun. Partner, magdadagdag ako Sige, partner. Itong si Senator Chis Escudero, ako ay umaasa sana nga maging ano pa rin si Senator Escudero. Bagamat alam na natin, idol nito si si Danchan. Hindi, yung tatay. Yung tatay nito ni Marcos Jr. Tolpo. Hindi, yung tatay ni Marcos Jr. si Yung Ferdinand Senior. Edralin. Si Marcos din yun eh. Oo. Idol ni Kala ko kung idol niya eh. ni Chis Escudero itong tatay. Kasi loyalista talaga si Chis Oo. Escudero. Sa UP nga daw, siya lang yung Uy, nag-iisang partner, loyalista. Dali lang, partner. Hindi ko alam kung gaano katotoo to. May bumubuga sa akin dito. Pero at verified source to. May nagkakatipon daw sa Liwasan Bonifacio yung mga INC. Unverified po to. Hindi po sigurado to. Pero yung bumabato sa atin ngayon, partner, doon sila. Sina Doc. Tumayo balahibo ko doon Bakit no? sa taas at baba. Tuloy natin. So umaasa ako dito kay Senator Chis Escudero, mga kapartner. Bagamat alam na po natin, ito, sabi nga ni partner Bisda kanina, bindalo ang ginagawa dito kay Senator Chis. Siya yung ginawang presiding judge. Sapagkat siya po talaga, ang dapat po talaga dyan ay ang Senate President. Now, umaasa na lang po ako na pairalin pa rin ni Senator Chis Escudero yung kanyang pagiging abogado sa puntong ito. Na wag naman po sana niyang bastusin ang kanyang sariling institusyon na kinabibilangan. Na pagdating na humatol po sana sila kung naano ang nandoon sa ebidensya. At maganda na rin para sa akin mga kapartner na si Senator Chis Escudero yung nilalagay dyan partner. Kasi nga pagdating ng mga objection, pagdating mga overrule, pagdating ng mga tinatawag na mga ano nila diyan, may mag-object tas may mag-sustain. Paano ngayon i-sustain? Paano ngayon i-overrule ni Senator Gatchalian? Kung hindi niya alam, 'di ba? Paano 'yun? So, ako para sa akin, mas okay na ako dito kay Senator Chis Escudero. Bagamat mayroon siya ditong tinatawag na hindi lang basta bend the Constitution ito kasi ayon sa Constitution dapat Senate President ang uupo diyan. Dapat nga, si Chis Escudero na lang ang ginawa nilang Senate President. Correct. Di ka naman si Kiko, Dagat, wow. Kasi dalawa lang Correct. naman abogado sa kanila dun sa partner, Oh, yes, majority, oo. yung dalawa lang. So ngayon, para magiging, parang mayroong basehang legal, nag-resign na lang si Gatchalian.
At yung Pasok Senate si pro ano. tempore na lang yung ginawang Senate President. Oo. Partner, Problema, Senate Pro Tempore si Tito Soto. Yun na nga. Di, yung mag- may- yun ang problema dyan. Diba? Para magiging legal lang ba? Si Tito Soto wala ding alam Siyempre. sa batas. Di gawin na nga nilang Senate President si Chis Escudero dahil yan naman ang gusto ni Chis. Babaliktad ako, gawin nyo na akong Senate President. Hindi Pero- nila pero, gagawin niya, partner. Hindi alamin nila natin, gagawin yan. alamin natin kung sino-sino yung mga bumoto at kasi may nag-object eh. Ayon dito sa Philippine Star, ang pinagkukuha ng kay Philippine Star, within 12 in favor and 8 against senators, Escudero is elected as presiding officer in Vice President Sara Duterte's impeachment trial. The official count is 12 in favor against 8. The court resolved to elect Senator Chis Escudero as presiding officer, impeachment court. Senate President Win Gatchalian said, ayan po, bali pala may tumutol, May tumutol. Meron talagang tututol, mag-o-object. Oo. Sino yung nag-o-object partner? Ang mga nag-object, 8 eh. Sino? Sino? Mga minority. Minority, panigurado. minority. Ilan na lang ba natira ang minority? Di ba 8. 8, 9, Ayun, 8 yung 12, 12. walo Ay, yun oo, na lang pala, 11 na lang pala yung minority. So tama, 8 nga, no? Kasi 3 yung absent. yung So nawawala. solid yung minority partner, solid yung minority.